Praise God. Ngayon pong umagang ito, definitely, tayo po ay we will bask in God's presence, and of course, we will do our part as Christians. Now, for several weeks, we've been doing series on prayers. Kung napapansin po ninyo, ang ating church ay nagkakaroon po ng mga pagtuturo o pag-exhort, pag-encourage sa atin na tayo ay manalangin at palaging manatili sa ganitong attitude ng pananalangin. Okay? So ngayon pong Sunday na ito, we will push. Okay? Push. Pray until something happen. Diba, no? Yun yung lagi nating nakikita or nasa t-shirt nga yan minsan or nasa board, no? But today we will study more on the Word of God at para makita natin how are we going to push in our prayers. Marami talaga sa atin kasi kailangan ng itulak. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw yan. Kailangan na talagang itulak. Para matauhan siguro. O kaya man para may makita or may maintindihan. Okay, para maawat. Kailangan ng awatin. O baka kailangan ng may itigil, no? So, and most importantly, we need to push so that we will be able to know the will of God and stay in the center of His will. Amen. Sino po dito ang gustong nasa sentro ng kalooban ng Panginoon? Taas ang kamay. Nasa gitna ka, wala ka sa gilid. Siya gilid. O hindi yung nalaglag ka na sa kalooban ng Panginoon. O you are wandering. Ikot ka na lang ng ikot. You're missing the whole point of the Lord's will upon your life. Amen. So napakadaling salitain na, Lord, I want to be in the center of your will. Amen. And maraming mga tao ay talagang gusto naman yan ang mangyari sa kanilang mga buhay. Pero to be really there, ikaw ay manatili talaga, no? Matumbok mo yung pinakakalooban ng Panginoon, napakahirap din pong gawin yan. That's why we really need to push. Sabi mo sa katabi mo, push natin yan. Push natin yan. Bakit? Because we know that we have an adversary, the devil, na palagi na lang nakaabang sa'yo. Okay? We have an adversary. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ang demonyo daw ay naghahanap, looking for someone. Naghahanap ang demonyo ng mga madidemonyo. At magpapademonyo naman, ano? Naghahanap siya ng mga tao na makukuha niya caught unaware, na pwede niyang guluhin, no? You know, the John 10:10, naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya, pero the preceding clause there is the devil came to kill, to steal, and to destroy. Yan ang kanyang hangarin sa iyong buhay. Pag nakawan ka, okay, wasakin ka, and worst, patayin ka. And even literally, you know, the devil wants us dead. Amen. But of course, alam natin, we have a mighty God. No, but if we are unaware of these things, you know, He is really looking for people unaware. Naghahanap ang demonyo ng mga taong natutulog. Aga naman. Kaka-praise and worship. Naghahanap ang kaaway ng mga taong off-guarded. Alam niyo, yung walang depensa sa sarili. Siguro ito yung mga happy-go-lucky person that they don't care. I don't care. Or you should care. Amen. The second thing, kaya minsan nahirapan tayo to be in the center of the will of God is because we have our weaknesses to contend with. Meron tayong mga kahinaan na talagang issue pa natin sa ating mga buhay. May demonyo na nga, may kahinaan ka pa. Diba, no? Meron ka pang mga issue sa buhay mo na medyo nahihirapan kang pagtagumpayan pa. Kaya minsan we go astray or minsan nalilihis tayo sa sentrong kalooban ng ating Panginoon. Sabi sa Romans 6, verse 19 sa New King James Version, I speak in human terms because of the weakness of your flesh. So there's such thing as the weakness of flesh.
For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more unlawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. So there's a recognition na ikaw ay merong kahinaan talaga na minsan nagtutulak sa'yo na lalo ka pang mailagay sa hindi maganda. Because of course, we have to recognize that we are still in the flesh. Nasa laman ka pa. May laman pa ba kayo? O kayo yung mga espiritu na lang na tagusan sa pader? Of course, we still have our flesh. At itong flesh na to ay kumakatawan sa karnalidad ng tao. And from time to time, buhay ang mga karnalidad. That's why we have to contend with this. Kailangan pa natin paglabanan. May demonyo na. Meron ka pa sa loob mo na kahinaan na pinaglalabanan pa at kailangan pa nating pagtagumpayan. And of course, the third issue here, or the third factor, kung bakit minsan lumilihis tayo sa kalooban ng Panginoon, is of course, there are other people and things around us that cause us to err. Diba? Yung talagang medyo may mga tao din o bagay-bagay sa ating paligid, mga sirkumstansya na talagang nagdudulot pa sa atin o nagtutulak sa atin palabas sa kalooban ng Panginoon. May demonyo na, may kahinaan ka na, sarili mo yan. Meron pang ibang mga tao o nakapaligid na talagang dumidiskaril o naglilihis sa'yo sa kalooban ng Panginoon. That is why we really need to push, we really need to pray, because prayer is one of the most powerful and available weapons we have. We have to recognize that na ang kapangyarihan ng panalangin ay available sa atin. Anytime you want it, it's there, nasa iyo, upon your dictate. Pero medyo underrated ang prayer. You know, bakit siya underrated? Kasi people are always looking for a more active term. Kasi pag sinabi mong prayer, parang passive, no? Parang passive. You think of prayer as that, pupunta ka sa isang sulok, magkukulong ka sa isang kwarto, parang ka nagmumukmuk lang, o parang wala kang masyadong action, wala masyadong ginagawa. That's why when we talk about prayers, people are kinda, prayer. Prayer. Sister, pag-pray mo naman ako. Okay man, sister, may problema ako. Sige, pag-pray kita. Pag-pray ako. Wala bang mas ma-action dyan? Wala bang mas talagang kikilos tayo? Underrated ang prayers. Right? Kasi we're always thinking of action, no? Ay, pangmalakasan na mga movement, no? O gagawin. Whereas we think of prayer as something like, tabi-tabi lang dyan. Sulok-sulok ka lang dyan. Mahina-hina lang ang powers ng prayer, but no. You know, prayer is so dynamic that it is powerful enough to send the devil trembling when Christians pray. Pag nanalangin ka na, alam mo ba na ang demonyo ay nanginginig na? Sabi ng iba, prayer kasi. Wala bang actual na bakbakan dyan, Pastora Weng? Marami ka ng bakbakan sa buhay. Hindi mo lang alam na ang pananalangin ay isa sa pinakamahalagang bagay na pwede mong magawa. No, na they will really send the devil off sa buhay mo. Amen. Sino dito ang may pinanggigigilan sa panalangin? Yun yung talagang always in your prayer item. Amen. How do you pray about it? Lord, sige na naman. Please naman, Lord. Di ba when you have something in your heart, when you have something in your spirit that does not go away, yan yung mga tipong every time that you pray, every time that you ponder, nag-iisip ka, laging laman, laging sumasagi, laging included. Para sa pagluluto yan, parang bawang, laging kalahok. It's there in your heart. No, palaging nandyan yan. Meron kang prayer item, meron kang concern sa buhay mo that's always there. Yan yung mga tipong dapat nating i-push sa araw na ito. Amen? We need to push it. Meron ba kayong mga ipupush sa buhay nyo ngayon? Sino dito may mga ipupush pa? I need to push something. Amen? How do we push in prayer? Lagyan ko ulit ng acronym yung push. Ang sarap mag-acronym, di ba? Kasi it's easy to memorize and to understand. Letter P. To push is to be persistent. P is persistence. It is like a continual knocking. Baka mag-iba ako.
until the door is open to you. That is persistence. Sabi nga sa Luke 18 verses 1 to 8, there's the story of the persistent widow. Napakaganda ng istorya niyo, and we'll read through. Sabi sa verse 1, Luke 18 verses 1 to 8, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Always pray and not give up. That's persistence. When you have something in your heart that's there, palaging sumasali sa mga prayer mo, laging nandun, it will not go away. Ayaw laging nandun nasa puso mo. Then you should be persistent about it. Amen? Like for example, you're praying like, Lord, kailan ba ako makakaahon sa aking kahirapan? I wanted a change in my life. Lord, kailan aangat ang aming kabuhayan? You need to be persistent about it. Hindi yung, Lord, baka naman pwede. No. You need to be persistent about it. Amen? So verse 2, he said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. So verse 3, and there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused. To daw judge na to, mayroong babae na laging pumupunta sa kanya. Ang kulit. Okay? Sabi doon, for some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice. So she won't eventually come and attack me. Mabihira. So verse 6, and the Lord says, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen one, who cried to him day and night? Amen. So persistence is also about crying to God day and night. Kung talagang meron kang hinihingi sa Panginoon, may hinihingi ba kayo talaga kay Lord? Meron ba kayo talagang panalangin sa puso nyo that won't go away? Sinong merong ganon? Taas ang kamay. Amen. You need to be persistent about it. It's to always pray and not give up. It's to cry out to God continually, day and night. That's being persistent. Hindi yung parang nahagip mo lang, Lord, oo nga pala, maalala ko, may prayer nga pala ako sa yung ganito. Alam mo yun, parang just a matter of fact. But if you want these things to be pushed, kailangan, Lord, I need to give birth on this prayer. Alam niyo, ang ganda-ganda ng battle cry natin sa taon ng 2016, matatag at ganap. Yan ang favorite kong clause. Yan yung phrase na yan, matatag at ganap. Bakit? It's very prophetic. Matatag at ganap. You know the word ganap, it means tapos na. April na, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, April na. Ano naman ang nangyari sa mga pangarap natin? Abril na, mga kapatid. Ang bilis ng panahon, hindi ba? Parang nung isang araw, January lang tayo eh. Ngayon, April na, second quarter of the year, papatapos na yung month na ito. Ang bilis, hindi po ba? Kamusta naman? Pakita ng mga katabi mo, kamusta ka naman? Hindi pa nga eh. Wala pa nga ako nakikitang linaw, Pastor Weng. So you need to push. Kailangan mo yan talagang, you need to be persistent about it. Sino dito gusto that at the end of the year, yung mga talagang petition nyo sa puso, yung ang tagal nyo ng prayer item, talagang sagutin na ng Panginoon. Taas ang kamay. Amen. So you push. Pray about it. Pray kasi, Pastor Weng. Ba talagang ibang gagawin kung di manalangin? Subukan mo kasi. You need to change your mind about prayer. Ano sabi dan? Will He keep putting them off? I tell you, sabi sa verse 8, He will see that they get justice and quickly. Sabi dan, however, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Ganun ka ba talaga manalangin? Sa nilalaman ng puso mo? O iyan ay talagang parang nagwi-wish ko lang, parang Santa Claus. Papakabit ako, Lord, para at the end of the year, reward mo naman ako. No. Ang tagal na yan eh. There are some prayer concerns. Merong mga pangarap, mga pangitaing nilagay sa atin ng Panginoon probably 5 years ago and still there. 10 years ago, nasa puso mo pa rin. Tama? A year ago, a month ago, no matter yung length nung time na nandyan yan, it's still there.
And we wanted it to happen this year. This is the year of birthing. This is the year of completion. Ipapanganak na ng Lord ang mga kasagutan sa mga pangako mo, ay mga pangako niya sa buhay mo, mga pangarap mo. Kukumpletuhin niya ng Panginoon. Kaya lang sometimes we sit and also become passive. Ay naku, di kung gagawin ni Lord, salamat. Kung hindi naman, siguro hindi pa ngayon. Gusto mo pa ba mag-wait ng 20 years? Yung prayer mo? 20 years pa? Sino dito gusto talagang tuparin na ng Panginoon? Ngayong taon yan, ngayong taon, Lord! Amen! Be persistent. Cry about it to the Lord day and night. To always pray about it and not give up. So to be persistent is to always pray consistently. Laman yan ng iyong isipan, ng puso mo. Every time you talk to God, you bring the matter to Him, Lord. This is what I'm praying about. If you're asking for Him, Lord, I want to be healed. I want to be healed. It is not every Sunday you come and you look for people to pray for you. Yes, we can do that. Yes, praise God. There's nothing wrong with it. But if that's really is in your heart, kung iyan ang nasa puso mo, then laman yan ng panalangin mo day and night. At anong sabi ng Panginoon? Hindi ba tutuparin ng Panginoon yan? Kung nga yung judge na yun na hindi naman naniniwala sa Diyos, who doesn't even care about people, in principle, pag nakulitan na siya, at talagang, nakurta na siguro siya sa kakapersist ng babaeng ito, eventually will give in. How much pa si Lord, ang ating Ama sa langit, hindi ka matitiis niya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka matitiis ni Lord. Bakit kasi natitiis ako? Tamad ka kasi. Bubuka na lang yung bibig, ayaw pa. Kasi naman Lord, alam mo na yan, you're an all-knowing God. Alam mo na yung gusto ko. No. You need to pray about it. You need to register on the faith. You need to register, Lord, this is what I really want. Ito talaga yung gusto kong mangyari. Amen? So, to be persistent, araw-araw, hindi mo nilulubayan yung prayer mo. Yung iba naman sa atin, nag-pray lang minsan, naalala, end of the year, ay naku, nga pala Lord, hindi tuloy nasagot yung prayer ko. Paano masasagot? Ang tamad-tamad mo mag-pray. Pakikalabit mo ngayon katabi mo, sabihin mo, hindi ikaw yan. Ang sipag mo mag-pray, di ba? Ang sipag. Hindi tinatantanan sa panalangin. Yung iba, shortcut pa mag-pray. Yung iba nga, may kakilala ako. Tago na lang po natin sa pangalang. Sister, brother. Pag nanalangin, alam niyo ba? Overnight. Lord, tinulugin yung kanyang panalangin. Overnight nga naman. Ay, kakatamad talaga naman. Sabi mo sa katabi mo, sigurado ka bang hindi ikaw yun? Tinulugan yung prayer niya. Nagtataka pa. Bakit natatagalan? Sino talaga dito gusto sagutin ng Panginoon? Yung inyong urgent prayer. But you have to be persistent. Pagka-kurap ng kurap sa prayer, parang may kurap ng kurap kasi. Persistence, hindi ito pahabaan. Hindi ito kulit-kulit na paulit-ulit lang. No, this is not about yung repeated, yung paulit-ulit. Hindi ito It really comes from your heart. This is registering how much you wanted this from God. Lord, I really want this to happen to me according to your will. Praise God. To be persistent. Laging laman yan ng panalangin mo. Laging laman ng puso mo. Praise God. Kailan ba ako magkakaasawa? Yun, mga tipong ganon. Makakita ka nga lang ng dapit hapon na naman, Lord. Lahat patungkol doon, hindi ba? So persistence is about an intentional, decisive, and soul-bearing prayer. That's being persistent in your prayer. Hindi ito yung parang minimorya lang, hindi. Soul-bearing ito. Oh, Lord, this is what I really want. Persistence.
Hindi ka nagsasawa na sambitin ito sa Panginoon kasi gusto mo talagang mangyari ito. Amen. Ay, kasi naman, Lord, baka sabihin mo, ang kulit ko paulit-ulit ako, baka naman nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya? Kaya naman talaga gusto mo mangyari, hindi ba? Hindi ka nangangawit ng panga sa kakapray. Kasi naman nakakangawit naman mag-pray. Tingnan mo yung batang yan, nagtatangs, di ba? Mabuti pa siya. Very good. Amen po ba? P is what? Persistence. And the letter U, unlock God's power. When you pray, you be persistent. And when you pray, you unlock God's power. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. And let us read sa New King James Version. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So when we pray, we recognize that God is so powerful and He can do something about it. Pag nananalangin tayo, we are really acknowledging, Lord, kaya ako nananalangin, alam ko na meron kang magagawa sa sitwasyon ko, Lord, meron. Amen. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Yan, may devil talaga. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. So verse 13, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and that having done all to stand. So verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So verse 16, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So verse 18, praying always with all prayer. Wow! Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Wow. When we pray, we start to unlock the power of God because we know we have an adversary. Alam natin merong mga dream killers. Alam natin may mga prayer robbers. Yung panalangin mo, may mga nagnanakaw niyan. Yung prayer mo, may nananalansang niyan sa kalangitan. Merong mga nang-aambush sa prayer mo. To unlock God's power in prayer is to dispense the power of God. Pag nananalangin ka, ito na hinahanap mong aksyon. Hindi ka lang nagsasabi, Lord, sana naman, pagbigyan mo na ako. Ay, 10 taon ko na ito pinagpe-pray, please naman, Lord. Ito, when you pray, you not only be persistent, but you need to engage. Amen. You need to engage in the spiritual war in prayer. Ang tawag natin dito is spiritual warfare. Amen. May kalabang ka engage. Kalabanin mo din. Sapagkat alam mo that greater is He who is in you than he that is in the world. Bakit tayo ang tumitiklop even in our prayers? Naku, huwag na natin ipag-pray kasi baka marinig ng devil, pastor. Baka balikan ako. Sino may sabi sa'yo? Mas makapangyarihan ka. Sabi mo sa katabi mo, mas makapangyarihan ka. Amen. Sa panalangin, pwede ka magpalayas. May kaguluhan sa buhay mo, palayasin mo yan. When you pray, cast them out. Ikaw, espiritu ka ng kaguluhan sa pamilya namin, lumayas ka! May sakit ka, ikaw, espiritu ka ng sakit sa katawan ko, lumayas ka! You engage. You tap the power of God. Kasi sinabi yun dun Hindi ka nakikipag-away laman sa laman. Hindi mo nakikita maaari ang kalaban mo, but you can engage in warfare. At sinabi dun, magsuot ka ng helmet of salvation, meron kang sword of the Spirit, which is the word of God. Start confessing the word of God in your prayer. And that is like having a fierce sword in your hand. Isang napaka-talim na tabak o espada sa iyong kamay.
Wala kang pera. Start confessing, my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Lord, salamat po. You engage in prayer. Sa verse 18, sabi niya doon, praying always with all prayers. Lahat na ng panalangin gawin mo, yun ang ibig sabihin dito. Amen? Gamitin mo lahat ng pwede mong gamitin. Praise God. You do not be shy about it in prayer. Nananalangin ka eh. Persistent ka, pero alam mo rin na pag nanalangin ka, you are dispensing the power of God. Pag nanalangin, kaya nga nanginginig ang demonyo pag nananalangin ng mga Christian. Kaya pag ang topic sa church prayer, parang nagsisensya ng malamig na hangin. Humahapdi ang mga mata ninyo. Parang may naririnig kayong lullaby na talagang nagpapaantok. Kasi prayer ang topic. Kasi ayaw niyang nananalangin ang mga Christians. O pwede, magsimba na lang kayo ng magsimba. Total, sabi siguro ng devil, okay na, magsimba na lang kayo ng magsimba. Sige, simba ng simba. Kasi anyway, natutulog naman kayo, hindi ba? Simba lang. Simba lang. Okay lang yung magsimba kayo. Kasi mamaya, papaypayan ko yung mga mata ninyo. Sleep. Tayo naman, sleep. But when we pray, we are actually engaging. No, talagang, teka muna. Ikaw, demonyo, kanina mo pa ako naiisahan na. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa buhay namin. You do that in prayer. You can only do that in prayer. No, na kayo'y makapagpalayas, you engage the power of God. To unlock it is called spiritual warfare. Dito, yung pinaglalaban mo dito, yung mga items ng prayer mo. Kasi alam mo na parang nananakaw ng discouragement yung mga pangarap ko sa buhay. Parang nananakaw ng mga nakikita ko sa paligid, yung pag-asa kong matupad to sa aking sarili. There are robbers. They are trying to defy the promises of God in your life. Talagang magpapadala yan ng mga bagay, kaya you need to engage in prayer. Kasi sa prayer, you can stand with the power of God. At subukan mo lang naman, kapatid, no, na wag ka namang nakapinid ang bibig. You start saying, no, magsimula kang kausapin ang sitwasyon mo, magpalayas ka ng demonyo sa iyong buhay. Amen. At simula mong tawagin ang mga pangako ng Diyos muli sa buhay mo. That is unlocking the power of God. We need to be vigilant in our prayers. Kailangan maging matapang tayo sa panalangin. Kasi yung iba pag iniisip ang panalangin, yung parang napaka-pusturang talagang kakaawa. Hindi hupang nakakaawa ang prayer. To be prayerful, to be bending on your knees. To be alone with God is the most powerful thing na pwede nating gawin. Aanin mo yung nandun ka sa bakbakan and you're doing it flesh to flesh. Napaka-limited mo. But in prayer, you can engage in the spiritual realm. Sasamahan ka ng mga libu-libong anghel ng Panginoon. Sasamahan ka ng napakaraming pwersa ng langit para matalo ang mga sitwasyon sa buhay mo. That is opening our eyes in the spiritual when in terms of prayer. There's the scripture sa Matthew 11, verse 12. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence. And the violent take it by force. There is a recognition in this scripture that even in the kingdom of God, may nagaganap na labanan. At kung sinong mas agresibo, they can take the victory. Minsan maraming mga Christians, hindi naman dito yan. Sana. Nagiging talunan sa kanilang buhay Kristiyano. Bakit? Nakakalimutan nila that everything has been dispensed to them. Nung nakilala natin ang Panginoong Hesukristo, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa atin. Sinong nakakilala na dito kay Lord? Taas ang kamay. Amen. Lalo na yung mga bago nating mga kapatiran na nandito, yung mga first time, yung mga new friends na na-invite natin. Kahit kayo po ay pwedeng gawin ito sa inyong panalangin. If you believe with all your heart, if you receive Christ as your Savior, then ang mga kapangyarihan na ito ay pwede nyo rin gawin. No matter one day pa lang kayong nakaintindi nito, it doesn't matter.
Basta ikaw ay nananampalataya, sabi dun sa Word of God, pwede pala akong magpalayas ng mga demonyo dun sa pamilya namin. Ang daang demonyo dun sa bahay namin eh. Simula kang magpalayas. Pero pag nagpalayas ka, wag mo naman iduro yung tao, ikaw, demonyo ka, lumayas ka. Kasi sabi sa Bible, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi po tao ang kalaban natin dito. Pero yung mga principalities dyan, yung mga naglisaw na mga demonyo, demonitas, no, na sila ay nag-i-impluwensya sa mga tao. And we have the authority, no, to prevail against them. Amen. So the violent take it by force. So sa prayer, you be aggressive. Hindi ikaw yung nanginginig sa pananalangin o sa bawat sitwasyon. Hindi ikaw yung nasa losing end. Alam mo that when you pray, the Lord can give you the victory. Ikaw ang nasa opensiba. Hindi ikaw yung talagang sangga lang ng sangga. Habang ang demonyo naman, tinidemonyo ka, sangga ka lang ng sangga. Hindi ka taga-sangga lang. You can take the offensive. Pwede kang mag-attack in your prayers. Palayasin mo. Sa buhay mo yan. Merong kaguluhan sa pamilya nyo, maraming mga pagkakagalit. Palayasin mo itong espiritu ng kaguluhan na ito sa buhay nyo. You can do that. Sabi mo sa katabi mo, kaya mong gawin yan. Amen. We need to be aggressive and we need to be forceful so that we can have the prevalence. Para tayo ang manaig. Alam niyo naman, ang demonyo is like a roaring lion. Rah! Wala nang ginawa kundi mang-intimidate ng tao. Ikaw, natatakot ka naman. Hindi, mas takot sa'yo ang demonyo. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo, mas takot sa'yo. Mas takot sa'yo. Amen. Letter S, P is what? Persistence. U is unlock the power of God. And letter S, submit to God. James chapter 4, verse 7 to 8. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Wow. Alam niyo, bago sinabi ito ng Panginoon, there's a preceding verse in verse 6. Gusto kong balikan natin yun sa verse 6. The Lord says, but He gives us more grace. Binibigyan tayo ng napakadaming grasya ng ating Panginoon. That is why the scripture says, God opposes the proud and shows favor to the humble. Sa kanya sinabi yung verse 7, submit yourselves then to God. So before you even submit to God, dapat pala nakapagbaba tayo ng kalooban natin sa ating Panginoon. Hindi ito matter na sinasabi, o sige na nga, sabi kasi magpe-pray, o yan na, magpe-pray na ako, ayan Lord Jesus, bigyan mo sa akin to. Masabi lang ano. But no, bago pala tayo makapanalangin, at bago natin maipasakop sa Lord yung mga prayer items natin, we need to really humble ourselves before the Lord, recognizing na He gives us more grace. Ano ibig sabihin nito? Na mas kaya ng Diyos yung prayer mo. It's recognizing that God is bigger than any of our circumstances. Mas malaki ang Diyos ko. He gives us more grace. Mas kaya ni Lord. Mas makapangyarihan si Lord. Diyos siya eh. Tao lang ako. Kaya sinabi niya doon sa verse 8, you double-minded. Bakit? What is being double-minded? Kasi there are those who prayed like this at James chapter 1, verse 6 to 8. But let him ask in faith, sabi doon, with no doubting, for when he doubts, but for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Ito daw yung mga nagbabago-bago ang isip. Ito maganda sa verse 7. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Pag tayo daw ay nagdadalawang isip na, sabi sa verse 7, huwag ka nang umasa na ikaw ay tatanggap sa Panginoon. Huwag ka nang umasa.
Let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is unstable in all his ways. Yun ang sabi ng Biblia. So pag tayo daw ay humihingi, kailangan meron tayo talagang paghingi in submission to the will of God, and we are never changing our mind, and we are never being influenced by our carnality that God will not do it. Amen po ba? Minsan yung iba nagpe-pray, pero ang prayer nila is like this. Yung prayer nila, nagbabaka sakali. Double-minded. Nagbabaka sakali, Lord. Bigyan mo naman ako ng bahay at lupa. Natagalan, siguro hindi talaga kalooban ng Panginoon na bigyan ako ng bahay at lupa. Siguro dito lang ako pang kubo. Tapos nakarinig naman ng preaching, yes Lord, yes, yes, yes. Bigyan mo naman ako ng mansyon. Ano na naman ang hiningi? Mansyon. Wala akong masamang humingi ng mansyon. Gustong-gusto ng Panginoon, nabigyan tayo ng mga mansyon. In fact, sa heaven, may mga mansyon na nga tayo eh. Hinihintay na lang tayo doon. Sino gusto mauna? Sino? Sino gusto mauna? Tingnan niyo yung mansyon sa langit. Double-minded, nag-iisip-isip. Pero sabi ng Biblia, once daw na ikaw ay iba-iba ng isip, huwag ka nang umasa. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang umasa. Kahit na anong prayer mo dyan, ilawit mo man lahat ng litid mo. Gumulong-gulong ka man dyan. Dahil hindi buo ang isip mo at ang puso mo sa hinihingi mo sa Panginoon na saliksikin ang kanyang kalooban para sa buhay mo, huwag ka nang umasa. Ang tagal naman dumating ng God's will ko, Lord. God's will. O siliksikin mo yung kalooban ng Panginoon. Sinaliksik ko naman eh. Pero ito ang gusto ko. Paano itong gusto ng Lord? Basta itong gusto ko. Dalawa-dalawa ang iniisip. Bato-bato sa langit. So this is not the issue, no? Hindi ito yung issue ng kung ano-ano lang sinasabi mo eh. It's an issue of trust sa ating Panginoon. Nagdo-double mind ka sa Panginoon kasi iniisip mo, gusto mo nga ito, pero sa loob-loob mo, baka hindi kayang gawin ng Panginoon sa akin. Baka hindi niya pwedeng ibigay. Baka hindi para sa akin. Baka naman mas maganda ang plano ko, Lord, kaysa sa'yo. Amen? We're double-minding about so many things. At the back of our minds, nagpe-pray tayo, Lord. Siyempre, alam naman natin that the Lord is willing to give us the best. Pero sa isip-isip natin, yung gusto ng Panginoon na ibigay sa atin, probably sa panlasa natin, hindi pa yun ang gusto natin. That's why we're missing the whole point of being in the center of the will of God. Kasi we never learn contentment. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Hindi siguro. Wala na bang iba, Lord? Tumahimik na. Ang Panginoon alam niya yung pinaka-best sa atin. Kaya lang, marami ang hindi nagtitiwala sa taste ni Lord. Baka naman, Lord, ito, kunwari sabi ng Lord, kanan anak. Hindi, Lord, baka kanan, mapahamak ko din. Kakaliwa ako, Lord. Etong ibinibigay ko sa iyo, anak, puting kotse. Ayoko ng puti, Lord eh. Pwede bang stripes? Para mapagawan ko ng polka dots sa gilid. Stripes, tas may polka dots. Anak, dito kita, itong kalooban ko sa iyo, anak. Okay din, Lord, pero hindi ba mas maganda ito? That's double-minding. Di ba? You're sick in your body, thinking na, yes, Lord, pinagaling mo na ako. Pero pagka nakaramdam ka, hindi talaga ako pinagaling na, Lord. Hindi siguro niya kalooban. You're poor. And still poor. Nakarinig ka ng preaching dito. Sabi ko na nga ba yayaman ako Yayaman ako dito sa JCSGO. Alam nyo ba, for several times, lalo na yung mga matatagal na sa congregation na ito, hindi ba kayo nakakahalata? Palaging pinoprophesy dito sa congregation na ito congregation of millionaires. Amen.
Palagi ito eh. Pag may mga prophets dito, minsan si Pastora Vicky pag nagpe-preach, si Bishop Jonathan pag nagpe-preach, kami ni Pastor Albert pag nagpe-preach, pinoprophesy namin dito na itong congregation na to, millionaires ang nandito. Sabi ng iba, amen. Diyos ko, amen na lang, hindi pa maka-amen, ano? Kasi sa loob-loob nila, sa likod ng isip nila, amen, pero I'm not sure if that will happen to me. Amen, pero ewan ko kung paano mangyayari sa akin yan. Lord, paano? How? Amen, pero siguro matagal pa yan, Lord. Amen, siguro, Lord, pag talagang bumait na ako, amen. Dun, sa isang kompartamento ng utak, may nag-ooperate na double-mindedness. Hindi makapagtiwala sa sinasabi ng Panginoon. Ano kaya isang araw, magpamigay ang Panginoon dito sa 10:30 habang kayo ay pumapasok dyan, oh, wow, mayroong nagdi-dispense, tagi 1 milyon, no? Siguro Lunes pa lang, may pila na dito. Linggo, darating, Lunes pa lang, may nakapila na. Stampede siguro sa dami ng tao. Pero pag sinasabi ng salita ng Panginoon, Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans that I have towards you, declares the Lord, plans to prosper you, payamanin kayo, gawin kayong milyonaryo, bilyonaryo, and not to harm you, plans to give you hope and a future." Amen. 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 Hindi makapaniwala. Kasi doon sa isip, hindi naman talaga naniniwala. Bibigyan ka ng Panginoon ng negosyo. Amen! Sa likod-likod niya. Paano mangyayari yun? Wala nga akong natapos eh. Wala. That's double-minded. Hindi mo alam, hindi ka talaga nagtitiwala na kaya ng Panginoon gawin yan sa buhay mo. Amen. What is P? Persistence. U, unlock the power of God. Letter S, we submit to God. How do we submit to God? We simply trust Him to recognize that He knows best. And He is able. That's submitting to God. Ano, pinapasakop mo ang kalooban mo sa Panginoon. Sabi nga ni Pastora Vicky last week, kung nakinig kayo, kung gusto ni Lord, ayaw mo, gugustuhin mo na rin. Pero pag ayaw ni Lord at gustong-gusto mo, makukuha mo pa rin ayawan yun. Ayaw ni Lord eh. Pero talagang meron talagang doble. Ayaw na nga, gugustuhin pa. Yung gusto ni Lord, aayawan pa. Hindi po ako yan. Sino yan? Letter H, hold on to God's promises. Because we know that He who promised is faithful. Romans chapter 4, verse 18 to 21. Sabi dun sa verse 18, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as has been said to him. Si Abraham, against all hope, wala na talagang pag-asa. In the natural, in the physical. Sa katotohanan, wala na. But in hope, he believed. Sa verse 9, sabi doon sa verse 18, So he became the father of many nations, just as has been said to him, so shall your offspring be. Ito yung pinrophesy kay Abraham. Matanda na siya, wala siyang anak nung panahon na binigyan siya ng pangako ng Panginoon na magkakaroon ka ng maraming anak. Sa verse 19, without weakening in his faith, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. He faced the fact that his body was as good as dead. Why? And that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Amen. Sa katotohanan lang po si Abraham ay 100 taon na at si Sarah 100 taon na rin.
Paano pa sila magkakaanak? Kaya nga si Sarah, dun sa scripture, pag nabasa niyo yung buong istorya, nung pinaprophesyan sila, natawa. Hindi siya makapaniwala na sa tanda niyang yon ay manganganak siya. Ay sinabi ng Diyos eh. Kasi alam niya, physically, imposible mangyari yon. Parang marami sa atin ngayon, pag sinasabi, payayamanin kayo ng Panginoon, lahat tayo dito magiging milyonaryo. Siya siguro. Hindi siguro. Siya siguro. Bibigyan kayo ng mabuting bukas ng ating Panginoon. Baka hindi ako, siya siguro. Si Sarah ganun din. Natawa-tawa rin siya. Kasi sa mata ng mga tao, imposible na eh. May mga imposible ba kayong mga pinagpe-pray kay Lord? Sinong may mga imposibleng pinagpe-pray dito sa Panginoon? Pagka pinagpe-pray mo, natatawa ka nga. Pangyayari ka. Try lang natin, Lord. Try ko ipag-pray, baka mangyari. Look at trial and error. Are you mocking God? Sinasabi mo ba sa Kanya kung kaya mo, Lord? Eh, ginawa niya nga ang langit at lupa eh. Kinaya naman ang powers niya. Yung pa kayang hinihingi mo? Ano ba hinihingi mo? Anong galactic area ba yung hinihingi mo? Na hindi kaya ng ating Panginoon. Sa verse 20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded, ang ganda nito, that God had power to do what he had promised. Alam niyang imposible. Alam niya talaga hindi pwede. Hindi. But he was fully persuaded. Alam niyo ba yung word na fully persuaded, yung persuasion? Ibig sabihin, dati hindi naman siya naniniwala. Dati yon. But dumating yung point that he became fully persuaded, naniwala na siya na pwedeng mangyari ito sa kanya. Wow, pangarap po natin ng mga pastor natin dito, lalo na sina Bishop J, na itong kongregasyon na to, wow, lahat ng sasamba dito, puro mga milyonaryo talaga, tsaka bilyonaryo. Yan, dumadami na yung amen. Dumadami na napipersuade. Pero yung iba, nahihirapan silang paniwalaan o kumbinsihin yung sarili nila. Nangyari kaya sa akin? But look at Abraham. Sa katotohanan lang, imposible na sila'y magkaanak. Baog kasi si Sarah, matanda na. Si Abraham din, matanda na nung panahon na yun. So, paano ito mangyayari? Imposible. Hindi talaga. But then, he was persuaded. Naniwala siya. Yung mga malilikot sa kanyang isip na nagbubulong-bulong dyan, maniwala ka naman dyan sa mga pastor dyan sa JCSGO, hindi mangyayari yan sa'yo. Pinanganak ka ng mahirap, di ba? Lumaki kang mahirap, di ba? Mahirap ka ngayon, di ba? Mamamatay kang mahirap eh. Sinong gusto ditong mamatay ng mahirap? Hindi yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Basta ako naniniwala ako, wow Lord, nakikita ko mga multitude dyan. Grabe, hitik-hitik na mga tao to. Grabe Lord. Tingnan nyo yung mga bleacher dito. Naku, punong-puno yan. Thank you Lord. Hanggang dun sa tuktok. Pinagbawalan na ako ni Pastora Viking, wag ko na daw ituro yun. Kasi baka magkatotoo nga. Peligroso. Ayan, tingnan nyo dyan. Ang daming tao dyan. Grabe. Tsaka yung bleacher natin, punong-puno yan ng mga milyonaryo na mga sumasamba sa ating Panginoon. Kasama tayo dyan. Yes, Lord. Wow, this is a millionaire service. Kaya hindi siguro nag-amen si Yoli kasi alam niyo naman ang level niya. Gusto niyan billionaires. Tinan mo, nag-amen na. Saan ba yung babae yun? Lumakas sa amen. Lahat tayo dito magiging bilyonaryo. Gusto trilyonaryo na. Tinan na, tatawa tayo, di ba? Parang iniisip natin, parang hindi mangyayari. It can be done.
I-push natin yan sa prayer. Amen. So we be persistent. Tayo ay hindi manghihinawa sa ating panalangin. Day and night, kung ano man yung laman ng ating mga puso, let's pray about it. At sa ating pananalangin, makipaglaban tayo sa mga humahad lang sa ating panalangin. Let us unlock the power of God in our lives. Ipasakop natin ang ating mga isip sa Panginoon. Hindi mo kaya yan. Totoo naman, aminin mo na hindi mo kaya yung prayer na yan. Imposible nga. Pero si Lord, kaya niya yan. He can do it. He has the power to do it. Submit to Him. Lord, alam ko hindi ko kaya eh. Pero ikaw kaya mo, ano bang gagawin natin? Wow. Have you ever asked God in your prayer, Lord, ano bang gagawin natin? Marami kasi mga Kristiyano, hindi naman taga rito, hindi. Pag mga plano nila sa buhay nila, naku, ang dami niyan. Plan A, B, C, D, E, F, G, Z. Tapos magpe-pray, Lord, ginawa ko na ang plano sa buhay ko, ha? I-bless mo, Lord, ang mga plano kong ito, okay? Bless mo. Thank you, Lord. Nagkamot na siguro ng ulo sa talaga itong anak ko, oo. Nagtanong pa, ginawa na pala niya lahat ng plano. Di man lang nagtanong kung anong gusto ng Lord na plano. Wala nang binigyang space para sa Lord na gawin ang plano niya sa buhay natin. Bigyan naman natin siya ng lugar sa buhay natin. That is really submitting to God. Saliksikin natin ang kalooban ng Panginoon. And having done all, no, next, we hold on to the promises of God. Hindi tayo bibitaw. Kahit sa palagay mo, yung pinagpe-pray mo, imposible, hold on to it. Kasi sa Panginoon, with God, nothing is impossible. Wala namang imposible sa Diyos, sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Sa'yo meron. Sa'yo imposible. Sa'yo mahirap. Sa'yo talaga hindi talaga mangyayari. Pero sa Panginoon, once you pray about it, without ceasing, day and night, pinupush mo yan, araw-araw, laman ng puso mo, sinasabi mo sa Panginoon, ina-unlock mo ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Isang araw makikita mo ang mga pinagpe-pray mo, nandyan na, tatamasahin mo na, mararanasan mo na, magpapasalamat ka na sa Panginoon. Thank you, Lord. I receive it in the name of Jesus. Amen. Kasi we have to change our mind. We have to push. Hindi lang pray until something happened. We push because we need to be persistent. Kasi pangmalakasan ang pangarap ng Diyos sa atin. Sino dito mga pangmalakasan ang pangarap? Talagang malakas, malalaki. Mangangarap ka na lang din, di ba? Mangarap ka na ng malaki. Kung ang pangarap mo, pambayad lang ng Meralco, bayaran mo na yan, wag mo nang pangarapin yan. Ikaw nagkonsumo niyan, di ba? Ikaw na magbayad yan. Pero pag ang pangarap mo, you think is impossible to you, yan ang mga paboritong sagutin ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niya that we will be able to witness the power of God in our lives. Amen po ba? Amen. Let's all pray. Thank you, Lord. Ngayon pong umagang ito, we push. Yes, we pray until something happened. But this time, we will be persistent. Mananalangin tayo ngayon. Lahat naman tayo may bibig, di po ba? Lahat naman tayo may isip so that we can really say to the Lord what we wanted to pray. Ano ba mga laman ng ating mga puso? Lalo na yung mga imposible, yung matagal ng mga prayer items sa puso mo na parang wala nang solusyon, wala nang sagot. This is the day that the Lord has made. And we will rejoice definitely. Why? Sapagkat alam natin that as we pray to God, and we submit to the Lord can do something. Meron na magagawa ang Panginoon. Let's just move the heavens to prayers today. Let's pray. Manalangin tayo. Thank you, Jesus. Habang tayo po ay nagbubulay-bulay sa ating mga upuan, and I believe with all my heart that the Holy Spirit is already speaking to us. Kailan ka ba huling nanalangin? Baka naman nung isang linggo pa. I thought your prayers are urgent. Mga urgent ba yung mga prayer concerns nyo? Then let's be persistent about it. If you have a urgent prayer concern this morning, we will pray and we will be
persistent. We will continually knock until the Lord gives us the answer. And if you're that person, meron kang urgent prayers, there's something in your heart na hindi talaga mawala-wala because laman ng puso mo yan eh. You're really asking God for this. Now this is your time. Etong panahon. And we'll pray. Sino po sa inyo ang merong mga urgent prayer concerns sa kanilang puso? Can I see your hands, please? Maraming salamat po. Pwede po ba yung may mga urgent prayer concerns, yung mga laman talaga ng puso ninyo that you want to really push in your prayers? Pwede ba kayong tumayo, mga minamahal? Salamat po. And we will pray. Ito na yung bibigay sa atin ng pagkakataon ng Lord. Just come here. Pwede po ba make a step of faith? Pwede po ba kayong lumapit dito sa harapan? And let's pray. Hindi po natin ikakaya na tayo nananalangin. Kasi dito sumasagot ang Diyos sa atin. Hindi po natin makikita ang kasagutan sa mall after the service. Here, in the presence of God. If you had an urgent prayer concern, just come. We'll pray. Pag-pray natin yan. Salamat po. Matagal na yan sa puso mo and probably a burden. Some things in your life that doesn't go away. Just come. We'll pray. Pwede po bang pakiayos natin sila? Nagdoble na po yung line natin. Ayos po natin. Thank you, Lord Jesus. Napakarami talaga na may mga imposibleng sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako sasagot niyan, tao lang po ako. Pero si Lord, as we submit to Him, He gives more grace, the Bible tells. Mas makapangyarihan, mas malaki ang grasya ng Panginoon. He is able to do what He has promised. Amen. Salamat po. Pwede ko po bang tawagin si Pastor Vicky, si Pastor Albert? Kayo ba yung mga may imposibleng prayer? Meron kayong mga imposibleng prayer? Maganda po yan. Yan ang favorite ni Lord na sagutin. Kasi He can display His power and His magnificence if we do that. Will you please lift up your hands to God? At kayo po'y manalangin sa sarili ninyong mga isipan, mga puso. Ano ba yung mga nais nyo sa Panginoon? Speak to God. Prayer is speaking to God. It's a language of the Spirit. Panginoon, nagsasawa na po ako sa aming kalagayan. You surrender that to God. Lord, ito yung problema namin. Ang tagal na nito. It's been going on for 10 years. Come on, speak to God. Mauna po kayong manalangin yan. Problema pala yan. Imposible pala yan. And you know, as you're doing it, the Holy Spirit is helping us in our weakness. The Bible tells us. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga kahinaan so that we can overcome it and so that He can help us intercede so the Lord can answer this prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Can I ask the pastors, please? Pastor Vicky and Pastor Albert. Maghintay lang po kayo. We will lay hands on you. And we will pray for you. Brother Jimsy, are you here? Tumulong ka na, Brother Jimsy.